obserbahan ninyo itong maigi. So, excuse nyo na lang yung itong timba na ito dito. So, itong timba na ito, may laman siyang, ano bang tawag doon, yung puzzle things na color coding na para sa mga bata? Puzzle box? Puzzle mat. Oh, puzzle mat. Merong puzzle mat yan. Ngayon, iba-iba ang kulay niya. So, tatawag ako ng isang tao sa inyo and pwede kayong magturo kung gusto niyo. So, bibigyan natin siya ng chance na hindi titingin sa timba, pero magpipick siya ng isang puzzle mat at titignan natin kung gaano kataas yung chances niya na makuha yung kulay blue na puzzle mat. Ngayon, meron tayong 2, 4, 6, 8, 9 puzzle mat. So, ang probability na makukuha ng tao ang blue na puzzle mat ay ilan? Ang talino talaga ni Mariela, syempre. Math teacher yan. So, again, congratulations sa pagpasa mo sa LET. So, pero, probability. Tignan natin kung sino, o kung ano yung illustration na gaano kalaki yung chances ng isang tao makuha ang kulay blue na math out of 9 colored maths. Okay, sige. Magturo na kayo kung sino yung gusto nyo na ating, ang babait nyo. Wala kayong okay, wala tinuturo. So, ako na magtuturo. Si Asyong. Asyong, you are here for a purpose. So, Asyong, lapit ka dito. Pipikit ka. Pikit mo na. Pikit. Pikit. Ano yan? Pikit. Hop. Teka lang, ha. Tingin sa taas. Guguluhin ko muna. Okay, ha. Wait lang, ha. Okay. Sige, Asyong, pili ka ng kulay blue na mat. Tingin lang sa taas. Isa lang. Okay. Okay, balakbakan natin si Asyong. Ang nakuha niya ay dirty orange. Hindi siya orange. Dirty orange. So, Pastor, bakit mo naman yan pinagawa? Dahil ang Bible, minsan pinag-aralan ng mga scientists about the probability ng mga prophecy sa Bible. Ngayon, ang Bible kasi about Jesus Christ, meron 300 prophecy about Jesus Christ. And sa 300 prophecy na iyon ay gaano kalaki ang chances na yung 300 na prophecy na iyon ay magkatotoo. Ngayon, itong Bible natin, it was written para makompleto siya, it takes 1,100 to 1,500 years para masulat yung libro na ito. So, meron na ba kayo nakita na libro na isinulat ng ganito katagal? Wala. Bible lang, di ba? And with all the books, ang Bible natin is written by 400 writers. I don't think author kasi the only author is God. So, ginamit ng Diyos 40 or more writers para masulat ito. Tapos, yung 40 writers na ito, meron silang iba't ibang lengguwahe. 3 lengguwahe nila iba-iba. At sila ay nakatira din sa iba't ibang kontinente, magkakaibang lugar. So, lahat ng sinulat nila, pinagsama-sama, pero wala sa sinulat nila ang nag-contradict sa isa't isa. Para kang kumuha ng tao, halimbawa, kayo, grupo nyo, kung ilan ba kayo, about 40 kayo. Sasabihin ko sa inyo, oh, sige, sulat kayo ng libro kahit ano yung sa tingin nyo na pinapasulat sa inyo. Ano yung nararamdaman nyo na isulat. So, magsusulat kayo ng kanya-kanyang libro. Tama? Ngayon, what are the chances na yung mga isusulat nyo ay pare-pareho? Siguro may chances, Pastor, kasi pare-pareho kami ng generation. Pero what are the chances? Maybe sobrang baba, di ba? Kahit na magkakasama na kayo sa taon na ito, magkakasama na kayo sa lugar, pare-pareho kayong Pilipino, pero iba-iba niluluto, ay hindi niluluto. Sinusulat nyo, yung iba cookbook, yung iba about sa sasakyan, yung iba siguro about sa hayop, iba about sa science. So, this is the mystery of our Bible. Kayo, kung magsusulat kayo,
Halos walang possible chance na magsusulat kayo ng mga bagay na magkakapareho. And hindi non-contradicting. Ngayon, itong Bible natin, ganon siya katindi. At hindi lang matindi. May sinulat silang mga prophecy. Ano yung mga prophecy? Mga prophecy, ang nakikita nila na mangyayari in the future. Kayo, pwede ba kayo magsulat na sa tingin nyo mangyayari in the future? After 10 years, siguro ang next president ay si, sino sa tingin nyo? Romualdez. Ano ba naman yun? Parang bitterness, no? Pero, what are the chances? Sa tingin nyo? Parang sobrang baba. Napaka-imposible. Pero itong Bible, meron 300, para madali yung hindi hula kasi, pero gamitin ko na yung hula. Meron siyang 300 hula na tinawag na prophecy. Pag prophecy kasi, chamba-chamba. Pag prophecy, mga bagay na nakita ng Diyos sa sinabi niya sa tao. So, meron siyang 300 prophecy tungkol kay Jesus Christ. Lahat ng gagawin niya, saan siya ipapanganak, paano siya ipapanganak, anong klase yung magiging magulang niya, at ano yung sasabihin niya, paano siya mamamatay, anong dahilan bakit siya mapupunta dito. So, isinulat din paano siya mamamatay. One thing is, mamamatay siya through death on the cross. Pero nung panahon na isinusulat yung prophecy about Jesus Christ, hindi pa naiimbento yung pagpatay sa mga kriminal through the cross. So, ganyan ito yung hiwaga ng Bible natin. Now, napakahirap nun. Iisipin mo, kukuha tayo ng taga-Amerika, taga-Australia, taga-UK, taga-Asia, and 40 people among them, iba-iba yung language. Tapos, magsusulat sila ng sa tingin nyo mangyayari in the future, pero lahat sila, for example, lahat sila isinulat lang ay pare-pareho. Patungkol kay Jesus Christ. So, this book is written by a man, but authored by God. At lahat ng prophecy about kay Jesus Christ ay nangyari. Ngayon, para saan yung kaninang bunot-bunot ni Matthew? Ano yung probability? Ang sabi nila, ang probability daw na magkatotoo, yung 8 hula lang listen carefully, ito, 8 hula about kay Jesus Christ. Gaano kalaki yung chances na magkakatotoo yun? 1 out of 10, 1 out of 100, 1 of 1,000. Sa tingin nyo, gaano kalaki yung chances? May isa daw scientist, ang pangalan niya, Dr. Peter Stone, if I'm not mistaken, grupo sila ng probable groups or probability. Ayun yung pinag-aaralan nila. So, meron siyang 300 students. Itong 300 students, pinag-aralan nila, ano yung chances na yung 8 hula lang, about kay Jesus Christ ay magkakatotoo. Gaano kataas yung chances? Sa tingin mo, gaano kalaki yung chance sa mananalo ka sa loto? Parang baka mamatay ka na lang, di ba? Baka di ka ba nananalo, buong buhay mo tumataya ka. Pero, mas matindi yung kay Jesus Christ. Ganto daw yung probability. Meron ka daw silver coin na ganto kalaki, pupunuin mo yung buong Texas ng barya, tas kasing kapal ng 2 feet. Pupunuin mo ng barya. Siguro ang Texas mas malaki pa sa Pinas tama ba? O sa Luzon, sa Luzon. So, ganito na lang, para mas madali nyo maintindihan. Pupunuin daw ng barya yung buong Luzon, tas ang taas ng barya ay 2 pulgada. Tapos, may isang tao ka na papasakay ng helicopter at hahanapin niya yung isang coin na may pirma. At the only chance na magkatotoo yung 8 prophecy about kay Jesus Christ ay yung tao na sumakay sa helicopter, makita yung isang barya na hanapin niya sa buong Luzon at ang barya na yun ay 2 pulgada ang kapal. Ganon katindi itong Bible prophecy. Ganon katindi si Jesus Christ. Ganon nakakabaliw si Jesus Christ. So this Bible is alive. Buhay ito. Yes, sulat to ng tao. Sabi nila, sulat lang ng tao yan. Malamang, tao talaga gamitin. Alam ka namang hayop, hindi natin nabasa. So, this is written by people who feared God
Pero anointed by the Holy Spirit, guided by the Spirit of the Lord, lahat ng prophecy na yon ay na-fulfill ni Jesus Christ. Kaya basahin natin yung Bible natin. Ngayon, bakit natin pinag-usapan yung prophecy? Dahil ito yung pag-uusapan natin ngayong araw. Alam nyo siguro yung pag sinabing katapusan ng mundo, sino na naniniwala may katapusan ng mundo? Taas ang kamay. Pero alam mo ba yung ibig sabihin ng katapusan ng mundo? Kasi sa Bible, sinabi talaga na may katapusan ng lahat ng bagay, maging ang mundo. At ang katapusan na ito ay matatapos sa kanyang pagbabalik, at sa pagbabalik niya ay haharap lahat ng tao mula sa mga buhay at mga namatay ay bubuhayin muli at haharap sa kanya, at ihiwalay niya yung mga tao na nagmamahal sa kanya sa mga tao na hindi nagmamahal sa kanya. Na in-illustrate niya sa mga tupa at kambing. Yung mga tupa kasi, kapag ang shepherd tumawag, naririnig ng mga tupa. Pero ang mga kambing, kahit na anong tawag mo sa kambing, hindi nila naririnig. So siguro nakita niyo na yung video na yun. Pero one of these days, hanapin niyo sa YouTube. Ang gandang illustration. Now, ayun yung Bible prophecy about kay Jesus Christ. Siguro, kung ano yung probability na yung 300 prophecy ay magkatotoo, punuin mo na siguro ng barya ang buong Pilipinas. At siguro kasing kapal ng 10 feet yung barya, at sasakay si John Mark sa helicopter at hahanapin yung nag-iisang barya na yon. Ganon kataas yung probability na ang Bible ay totoo. To God be the glory. So read your Bible. Mahalaga ang Bible. Kung apologetics lang, kung debate lang, we can say that the Bible is true and alive. Wala nang, ang Bible, pinilit tanggalin sa mundo natin. Sinusunog nga ito para hindi nyo na mabasa. Pero biruin nyo hanggang ngayon, the best-selling book in the history until now is the Bible. And the only book that changes people's life is still the Bible. Kahit na anong mangyari, ang Bible ay buhay. So let's see. Sige po, let's flash kung anong mangyayari sa last days. So, kung alam nyo may katapusan ng mundo, handa na ba kayo? Siyempre, ayun yung magandang tanong May katapusan ng lahat ng bagay. But, matatapos lang ba yun na walang kabuluhan? Na para magugunaw lang ba ang mundo? Mabubulok lang ba ang mundo? Hindi, may purpose ang Panginoon. Ngayon, itong picture na ito ay ang itinuro sa atin ng Bible kung paano natin masasabi na nasa huling panahon na ang ating mundo at babalik na ang ating Panginoong Jesus. So mamaya, pag-uusapan natin to, related to sa kasal kasi. Kaya pag tao kasi iniisip, katapusan ng mundo, natatakot sila. Pero kung iisipin mo, kung ano ba talaga, bakit may katapusan ng mundo, baka ma-excite ka pa. At baka ipag-pray mo, sana bukas katapusan na ng mundo. So ito po yung sinabi ng Bible na katapusan ng mundo. Una daw, masasabi mong malapit na ang katapusan ng mundo kung si Jesus Christ daw ay magkatawan tao, magbuntis sa pamamagitan ni Maria. So akala natin na ang katapusan ng mundo ay magsisimula kapag nagkaroon na ng mga lindol. Hindi. Sinabi sa Bible, ang katapusan ng mundo ay magsisimula kay Kristo. So ang tagal na nun, no? Kailan ipinanganak si Jesus Christ? More than 2,000 years ago. Ibig sabihin, matagal nang nagsisimula yung katapusan ng mundo. At nasaan na tayo dyan? So, eto, pinagbuntis si Jesus, pinanganak si Jesus. Nung pinanganak siya, ay naibahagi yung dahilan bakit siya pinanganak. Ikaw kapatid, bakit pinanganak si Jesus? Bakit kailangan na ang Diyos na ito ay magkatawan tao? Nagkatawan tao siya para siya na anak ng Diyos ay maging anak ng tao, para tayo na anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Para mamatay para sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi mamamatay si Kristo para sa atin, tayo ang mamamatay sa kasalanan natin. Dahil ang bayad sa pagnanakaw sa bansang Pilipinas ay ano? Kulong. Tama? Ang bayad sa pagpatay ay kulong. Sa Diyos, ang kabayaran sa kasalanan ay
kamatayang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Pero alam mo ang ginawa ng ating Panginoon? Imbis na ikaw at ako ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. So, ibig sabihin, yung kasalanan natin, nabayaran na. Hindi nga lang tayo yung nagbayad, si Jesus. Kaya, kung ikaw, pangahawakan mo yan, kapatid, na gano'n na lang ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, na waring ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo, upang ikaw na mananampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kahit mamatay tayo, anytime, alam natin na hindi na natin pagbabayaran mga kasalanan natin. Alam mo, tinitignan ka ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, tinitignan ka niya hindi bilang isang makasalanan at kriminal na gumawa ng mali sa batas. Tinitignan ka niya bilang isang anak at isang matuwid na tao na parang hindi nagkasala dahil nabayaran na ang kasalanan mo. At gano'n naman kahit sa batas natin, di ba? Para makalabas ka sa kulungan, ano pa isang paraan? Ano bang tawag doon? Ransom. Pero sa Tagalog, piyansa. O, pagpapiyansahin ka. Pero ang Panginoon, hindi lang siya nagpiyansa. Siya mismo yung naging kriminal para sa atin. Pero hindi talaga siya kriminal. Nagmistulang kriminal siya para sa iyo at para sa akin. At kung tinatanggap mo yan sa puso mo, bahagi ka ng mga tao, nandito na sa part na ito, tinanggap mo yung gospel ni Lord. At nandito din yung death o yung pagkamatay ni Jesus at yung muling pagkabuhay niya. So tapos na yan, di ba? Tapos na ipagbuntis ni Maria si Jesus, ipanganak si Jesus, madala ang mabuting balita sa atin ni Jesus, mamatay si Jesus at muling mabuhay. Ano nakasunod? Rapture. Ano yung rapture, Pastor? Ayun yung sinulat sa Bible na isang araw, bago dumating yung matinding paghihirap na isinulat sa Bible, kukunin niya yung mga tao na nananampalataya sa Kanya para hindi na sila magdanas ng mga paghihirap na darating sa mundo. Dahil may naisulat sa Bible, sabi ko sa inyo mga kapatid, yung prophecy. Gaano katiba yung Bible prophecy? The probability na itong Bible ay buhay, napatunayan na yan. And all fulfilled by Jesus Christ. So sa mga huling panahon, ano yung mga pangit na mangyayari? Meron doon na magkakaroon ng salot, kamatayan, magkakaroon ng kaguluhan, at magkakaroon ng sakit at gutom. So doon ay pahihirapan tayo. Pero may isang paraan para di ka pahirapan. Magpapatatak ka ng 666 na tinatawag. So naiintindihan nyo na, no? Unti-unti nyo na unawaan. May ilalagay sa'yo na 666 para ikaw, hindi ka napapahirapan, pero pag nagpatatak ka ng 666, ay pag namatay ka naman, diretso ka na sa impyerno. Kasi sinuko mo na eh. Nagpatatak ka na eh. Ngayon, hindi mo kailangan maranasan yun dahil may sinabi ang Bible na bago dumating yung paghihirap, kukunin niya muna yung mga mananampalataya na kapag linggo ay umaawit sa Panginoon. Kapag umaga, nagpe-pray kay Jesus Christ. Bago matulog, inaalala nila kung gaano sila minahal ng Panginoon. Kukunin daw sila in what way. Mamaya, malalaman natin kung paano. Ngayon, itong picture na ito, may iba't ibang interpretation sa iba't ibang mga churches. Pero hindi lang porket Pentecostal tayo lang naniniwala dito. Even some Reformed Baptists believe this. Even John MacArthur. Kung kilala na si John MacArthur. John MacArthur, ito yung kanyang picture ng last days. Si John MacArthur, very well-known na Reformed Baptist pastor or preacher na nagtuturo patungkol sa maraming bagay sa Bible at ito yung picture niya ng tinatawag natin pre-tribulation. Na bago dumating yung paghihirap, kukunin muna ni Kristo yung mga mananampalataya, yung mga naniniwala sa Kanya. Hindi yung member ng ICF Church. Hindi yung member ng Born Again Church. Hindi yung member ng kahit anong religion. Hindi rin yung mas mabait sa iyo, tas mas masama. Ang kukunin lang ni Kristo, yung mga tao na naniniwala sa puso nila
na ang Diyos, ganun na lang sila minahal at ibinigay sa kanila ang kanyang anak at tinanggap nila yun sa buhay nila. Ikaw kapatid, I invite you. Marami kang kailangan sa buhay, no, siguro. Trabaho, business, pera, pamilya. Pero alam mo, ito ang pinakakailangan natin. Dahil lahat ng binanggit ko, temporary. Pero itong binigay sa atin ng Panginoon ay magpasawalang hanggan. Ngayon, syempre, pag tinanggap mo ito sa puso mo, magkakaroon ng pagbabago. One at a time. Ikaw ba naman? Halimbawa, Mark, dalhin ba naman kita sa Hong Kong Disneyland? Tas all expenses paid. Tas lahat ng gusto mong kainin, kumain ka, 1 week trip, sagot ko, all on me. Dahil nakita ko lang na malungkot ka at depressed ka. So what do you think your response to me, Mark? With all the gracious thing I did to you. Of course, it's a beautiful thing na gagawin ni Mark sa akin ay, number 1, magte-thank you. And he will honor me for doing such good things sa akin. And kapag nakita niya, ako, ay magkakaroon siya sa puso niya na, ay gusto ko siyang gawan ng mabuti. Because he is good to me. Now, God has been good to us. Amen? At yung mga taong nakatikim, naranasan, yung tamis ng pag-ibig ni Kristo, sila yung mga taong nagbubunga sa puso nila, ay gusto ko nang gumawa ng mabuti dahil ang Diyos ko nga ginawa na ako ng mabuti. Tama? So hindi ito sa paggawa ng mabuti, pero kapag naging Kristiyano ka, sa ayaw at sa gusto mo, magiging mabuti ka. Sabi mo sa katabi mo, kahit ayaw mo, magiging mabait ka kay Lord. Okay? Kahit ayaw natin, magiging mabuti tayong tao. Dahil kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Sino dito nagtanim ng mais, umani ng mangga? Ibig sabihin, hindi ka talaga nagtanim ng mais. Baka mangga ang itinanim mo. Kasi ang binunga ay mangga. Mango. Okay? So, dito na tayo mga kapatid. Alam nyo, mahalaga tong mga pangyayari sa last days. Pero kasi ito yung crucial factor yung rapture Kasi pagkasama ka na sa rapture, di mo na po problemahin yung mga kasunod. Kasi dito, magkakaroon ng tribulation, the great tribulation. Tas dito, mga 666, Antichrist, yung beast. Wala na tayong kapangyarihan. Siya na ang may kapangyarihan dyan. At judgment na para sa mga masasamang tao. So, kapag nandito ka, wala ka ng problema sa rapture. So, yun yung ating pag-uusapan. At salamat po sa mga nag-ayos sa mga kortina. Kahit papano ay nagmukhang parang may ikakasal dahil yan po ang dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon ang marriage. Connected ang marriage or wedding ceremony sa pagbabalik ni Jesus Christ. So, handa na ba kayong kiligin? So, kasi next slide, ang ating topic ay, Kuya J, nawala. Sige, doon muna. Balik mo doon sa rapture. Okay. What is rapture? Yung rapture ay a word invented para madali nating maintindihan o maunawaan kung ano yung pag sinabing rapture, yun na yun. Ang sabi sa Bible ng 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. O sabi diyan, tayo daw na mga buhay ay kukunin sama-sama. Bakit daw tayo kukunin? At saan ilalagay? Sa mga ulap. Saan yung ulap? Sa ilalim, sa dagat, o sa taas? Okay, very basic. Tayo daw ay kukunin sabay-sabay, tas ilalagay tayo palutang-lutang sa ulap. At habang nasa ulap daw tayo, o nasa ere, and so we will always be with the Lord for a purpose, para makasama natin si Kristo. Therefore, encourage one another with these words. Naulit lang, typo lang yan. So sabi, ang rapture daw, o yung end times o katapusan ng mundo, dapat daw isipin natin ito na encouraging words, hindi kinakatakutan. Sino dito takot sa rapture?
Parang kinakabahan ka, Lord, kasama ba ako dyan? Sabi ni Lord, hindi mo dapat katakutan yan. This is our hope. Ito yung pag-asa natin. Na isang araw, lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng kaguluhan, ay matatapos din. At papalitan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan, pag-ibig at pag-asa sa Kanya. So, yan daw ang rapture, isang araw. Sabi rin dito, 1 Corinthians chapter 15:52, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ng mga patay, at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng mga bagong katawan. So sabi, ganito daw yung isa pang rapture. Una daw, bubuhayin muna yung mga patay, tapos sila yung unang kukunin ni Lord. Pero tayo daw, nabuhay pa at aabutan ng rapture, gaano kabilis daw? Isang iglap, isang kisap mata. Halimbawa, yung katabi mo, bigla siyang mawawala nang hindi mo namamalayan. Kung maiiwan ka. Pero, kung ikaw yung kasama, ganito daw kabilis tayong mawawala. Sa isang iglap, hindi ka makita na unti-unting lumilipad na parang, uy, hello, bye-bye. Hindi ganon. Bigla kang, pagka kisap mata. Ang kisap mata kasi na yan, ayun yung pinakamabilis dati na illustration ng time. Pero ang pinakamabilis na illustration ng time ngayon is 0.000001. So, sobrang bilis niya. Bago mo pa ipikit yung mata mo, nakita mo na yung kapatid mo na nawala. At pagkapikit mo, pagkadilat mo, mawawala na siya. Ganon kabilis. Makikita mo kung paano siya biglang nawala. So, ready ba kayo dyan sa bagay na yan? Kaya kapag may nakita kayo, halimbawa, magsisimba kayo, linggo, nakita mo, puro damit lang. Nag-rapture na ba? Mga nasa upuan pa, no? Isipin mo. O kaya naman, yung asawa mo nagbabasa ng Bible, ikaw hindi. Magulat-gulat ka. May damit sa tabi mo, damit ng asawa mo. Medyo kabakabahan ka, baka mamaya nag-rapture na pala. Kasi ganun daw yung illustration ng rapture. So, rapture is a beautiful thing. Bakit? Kasi ito ay kasing halintulad ng isang kasal. So, sige po, next. Ayan po ang ating pag-uusapan, Christ and His Bride. So, ang ating hashtag sa wedding na ito, I see if my eyes on you, Jesus. Makakakita lang ako kung ang aking mga mata ay nasa iyo lang, Jesus. O, di ba? Witty. Pinaghirapan ko yan, ha? Kasi ganyan yung mga uso ngayon sa kasal, di ba? Yung mga hashtag. Di ba? Isip na rin kayo sa mga magpapakasal. Palakpakan pala natin yung mga mag-asawa dito ngayong gabi. At mga nagpaplano daw magpakasal pag nagawa na yung simbahan natin. Marami, parang 4 na kayo nakabang. So, huwag kayong mag-alala. Ay, maganda tong pag-uusapan natin. Kailangan nating maintindihan ano ba yung ibig sabihin ng kasal. Para naman, gagawin nyo yung kasal na parang, yun yung pinagawa ni pastor. Di ko naman alam ibig sabihin yan eh. Para maunawaan natin. The imagery of rapture in wedding. Next po. Una, ano ba ang marriage? Diba? Ano ba ang isang kasal? Kailangan maintindihan natin kasi magpapakasal ka o mag-aasawa ka. So sa mga single dyan, dapat maintindihan nyo. Sabi dito, marriage is God-designed union of man and woman. Basahin natin sa Matthew 19, verse 4 and 6. He answered, have you not read that He who created them for the beginning made them male and female? And said, therefore man shall leave his father and mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. So ito daw ang kasal, ang marriage. Mga kabataan, makinig kayo maigi. Kasi maraming kabataan dyan, Pastor, ayoko mag-asawa. Kasi baka iwan din ako. Mali kasi yung pagkakaintindi nyo sa kasal. Kasi ito yung definition ng kasal. Lalo na, sino ba yung nag-trending ngayon? Nagpakasal tapos iniwan ng vlogger? Sino? Si Meiko, di ba?
Hindi ko nga alam kung ano yung context of the story, pero nagbibideo siya. Sabi niya, niloko mo ako, huling-huli kita, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil doon, natatakot yung mga tuloy, yung mga babae magpakasal. Nadadamay kaming mga faithful, no, Brother Romel? Nadadamay kami. Pero sabi, ito ang marriage. Kailangan natin itong maunawaan. Sabi, dito, nilikha daw ng Panginoon ang lalaki at babae. So basic, ang kasal ay hindi tao nag-isip niya, nag-design. Ang nag-design ng kasal ay si God. Ngayon, bakit may kasal sa Constitution ng Pilipinas? Bago pa magkaroon ng batas ang Pilipinas about sa kasal, meron ng batas ang Panginoon sa kasal. Hiniram niya lang yung batas ng Panginoon at inilagay sa Constitution natin. Okay? Tandaan nyo yan. Kaya nga tayo, we are fighting for the truth na ang kasal ay sa babae at sa lalaki lang. Kasi ang design ni Lord sa kasal ay babae at lalaki. Ngayon, hayaan na natin kung gusto nilang gumawa ng isang civil union, pero wag nilang tawaging kasal. Iba kasi ang kasal eh. Kasal is a holy matrimony. Banal. Gawayan ng Diyos. At pag sinabing banal yan, sa Diyos, mataas ang pagtingin niya dyan. At nagagalit ang Diyos. At hindi natutuwa ang Panginoon kapag hindi natin binibigyan ng paggalang ang kasal. Kaya nga, nagagalit ang Panginoon na kapag ang mag-asawa, may mamamagitan sa kanila. Sabi nga, let no man separate them. Nagagalit ang Diyos sa tao na sumisira ng pagsasamahan ng mag-asawa. Galit ang Diyos sa spirit of adultery o kabet. Sa Tagalog, di ba? Yun naman yun. Ayaw ng Diyos yun. Nagagalit siya. Kasi nga, dahil sa adultery, nasisira yung design ni Lord na kasal. So, yan po ang marriage. Next slide po. Ito yung list na kung ano ang marriage. Oh. Yung iba dyan, nagpakasal na sa civil pero gusto magpakasal sa harap ng Panginoon. Oh, ito na po. Una, ang kasal daw ay God giving a lifetime partner. Tayo daw ay bibigyan ng Diyos ng makakasama habang buhay. Habang buhay lang. Kaya nga till death do us part. Pagpatay na kayo, talagang wala na, maghihiwalay na kayo eh. So, ang sabi, kay Adan, hindi mabuti kay Adan na nag-iisa. So, bibigyan ko siya ng isang Eva para maging helper niya. Para makasama niya sa buhay. Ngayon, si Adan naman, habang tinutulungan siya ni Eva, si Adan ang magtataguyod kay Eva. Kasi yun yung design ng marriage. So, ang kasal daw ay, una, ang Diyos ang may kagagawan. At ang ginawa niya, bibigyan ka daw niya ng makakasama sa buhay. O, mga kabataan, may nakahanda para sa inyo. At number 2, ito daw ay union, pagkakaisa ng babae at lalaki. So, hindi pwedeng magkaisa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. I'm not offending any organization. I love them. Ako, may mga kapatid akong LGBTQ+. Mahal ko sila. But, we cannot compromise the truth na ang marriage ay para sa lalaki at sa babae. Kaya believe ako sa mga katulad ni Fanny Serrano na sabi niya, wag na natin pakialaman yan. Lagi na lang ba mag-a-adjust ang mundo sa atin, sabi ni Fanny Serrano. Kilala siya na gay sa pagkilos, pero in his heart, sabi niya, lalaki na daw siya. At sabi niya sa gay community or LGBTQ+, wag na natin, hayaan na natin yan. Kung gusto niyo, magkaroon na lang, ewan ko kung sinabi niyo yun, pero meron naman siguro, gumawa na lang kayong civil union. Pero wag na kasi ang gusto kasi nung iba, bakit ayaw nyo kaming ikasal sa simbahan? Hindi kasi pwede. Kasi nga, may patakaran ng Lord. Ngayon, kung gusto nyo magpakasal, siguro sa City Hall na lang. Pero civil union na lang. Consideration, pero hanggat maaari, wag na lang din. Kasi hindi naman talaga yun yung design ni Lord sa kasal, di ba? So, union of man and woman. Kaya kung sino man magiging susunod na pastor dito, ngayon pa lang sinasaway ko na, wag kayong magkakasal ng kapwa lalaki at kapwa babae dito. At kung meron man, condemn him or condemn her. It is not righteous to the Lord. So, ang marriage din daw ay, ikakasal daw kayo para ihiwalay na kayo sa inyong mga magulang
para ihiwalay kayo sa isa't isa. Okay, para sa isa't isa na kayo. Yung asawa mo, sa'yo lang yan. Walang ibang pwedeng humawak na ng kamay dyan. Wala na pwedeng yumakap dyan, humalik dyan. Ikaw lang kasi asawa mo yan. At lalong, walang pwedeng yung sexual relationship. Sa'yo lang yan kasi asawa mo yan. That is holy only sa mag-asawa. Kaya pag sinabing holy, para sa'yo lang, meron ka ding mga holy things eh. Halimbawa ng holy things sa sa'yo lang, hindi mo pwedeng paggamit kahit kanino. Toothbrush, pinapagamit mo ba yan sa iba? Para sa'yo lang yan, holy for you. At sabi ang asawa mo ay holy only for you. So, di ba mga babae, ang sarap ng ganyang pakiramdam, no? May nagmamay-ari sa akin. Mga gustong-gusto ng mga babae, yung inaangkin sila eh. Wow. I'm owned by someone. At ganun din kami mga lalaki. We are so blessed kapag kami ay kinikilala ng aming mga asawang lalaki na wala akong ibang pararangalan kundi ikaw lamang dahil ikaw ang aking asawang lalaki. Wala akong ibang pagkakatiwalaan ng buhay ko, ikaw lang. Maaring pagkatiwalaan ko ang iba pero ang pinakapagkakatiwalaan ko ay ikaw lang. Dahil ikaw ang aking asawang mahal. So, yan daw, set apart na kayo. Hindi na pwede makialamang magulang sa inyo dahil none of their business na yan. Para sa isa't isa na kayo. Number 4, ito ang maganda. Ang kasal ay wala ng hiwalayan. Inseparable ang kasal. God hates divorce. Sabi nga ng Panginoon, ang dalawa na naging isa, hindi na pwedeng paghiwalayin. Yung 3-in-1 nga lang, di ba? Ang hirap paghiwalayin ng kape sa asukal, sa gatas, di ba? Pero, mapaghihiwalay mo. Pero sabi ng Panginoon, yung pinag-isa ko, hindi nyo na mapaghihiwalayan kahit anong gawin nyo. Isa na sila. Iisang flesh na sila. Kaya hindi pwedeng sabihin ng asawa ko, si Bana, wag mo akong pakialaman sa buhay ko to. Hindi. Dahil ang buhay mo ay akin at ang akin ay sa'yo. Hindi pwedeng, wala tayong pakilamanan. Hindi pwede yon. Isa na kasi kayo. Dalawa. At hindi pwedeng maghiwalay. Pastor, bakit may divorce? Gawa ng tao yun. Pero ang marriage daw, kaya nga sinasabi ko, kung natatakot kayo magpakasal dahil baka hiwalayan kayo, mali yung pagkakaunawa nyo sa kasal. Ang kasal ay habang buhay na sumpaan na yan. At kahit anong mangyari, hindi dapat kayo maghiwalay kahit pa anong magawa ng isa't isa, kayo ay magkasama na sa habang buhay. Paano, Pastor, kapag sinasaktan ako, minamaltrato ako? Pwede siguro kayo maghiwalay for a moment, for a certain period, pero kailangan yung ayusin yan. Kailangan magkabalikan kayo. Paano kung ayaw niya na? Meron ganon, di ba? Parang ayaw niya na, Pastor. Okay, wala kang magagawa. Ayaw niya na eh. Tama? Di ba may mangyayari ganon kahit mga born again? Pero, hindi ka pwede mag-asawa. Kasi kasal ka eh. Maaring kayo naghiwalay, pero sa Panginoon, hindi kayo magkahiwalay. Iisa na kayo. Kung ayaw na sa'yo ng asawa mo, hindi pwede na mag-asawa ka. Kailangan manatili kang sa asawa mo pa rin, kahit anong mangyari. So, di ba ang ganda ng kasal? May kasama ka na sa habang buhay, Erickson. Gusto mo ba yon? Kung may gusto, di ba? Yun yung problema eh. Kasi bata ka pa naman, di ba? Pero magkakaroon din tayo na makakasama sa habang buhay. At number 5 daw, ang kasal daw ay gawa ng Panginoon para siya ay maluwalhati. So, ginawa ng Diyos ang kasal para magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Pag tinitignan tayo ng tao, nakikita nila, wow, ang galing ng Diyos sa buhay nila. Sa mag-asawa at bilang magulang at sa kanilang mga anak. So, yan ang purpose ng pamilya. At, ang sabi sa Malakay, kung matatandaan nyo, first topic, kaya kayo nag-asawa, di ba? Para magkaroon kayo ng mga anak na may takot sa Diyos. Kaya ang kasal daw ay to produce a God-fearing children.
So, hindi ka magpapakasal para meron ka lang kasama sa buhay. Magpapakasal kayo para magkaroon kayo ng anak. Kaya nga ang kasal hindi pwede sa parehong kasarian. Kasi hindi sila pwede magkaanak eh. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. At may purpose kasi. Para magtalik at magkaroon ng magbuntis ang asawang babae at magkaroon ng anak na may takot sa Panginoon para daw dumami ang mga tao na magpapasalamat sa Diyos. That's the purpose of marriage. Number 7, last. Para daw to resemble the everlasting communion of the church and Christ. Para meron tayong imagery ng rapture. O ito, dito na natin pag-uusapan yan. Ano ang kasal sa Pilipinas? Anong itsura ng kasal? Alam niyo naman, nakati na kayo ng kasal? Taas ang kamay, nakati na ng kasal. Naging abay. Ayun, nga pala, mga kabataan dito, no? So, yan. Next po. Ang kasal sa Christian o sa ating tradisyon. Una, courting and dating. Dating. So, magliligawan muna, di ba? Tapos, magde-date. So, dito, syempre, wala pang kiss dyan. Wala pang getting to know each other. Di ba? So, dito, pagkatapos siya, meron ng proposal. Yung lalaki, di ba? Will you marry me, di ba? Diyan, sasabihin ng lalaki, gusto ko na ibigay yung buhay ko sa iyo at gusto mo bang ibigay yung buhay mo para sa akin? Gusto mo bang maging isa na tayo? Proposal and engagement. And lastly, yung mismong kasal na o ceremony. So sa ceremony, may tatlong mahalaga doon na dapat hindi mawawala. Una, yung bride daw ay nakasuot ng white dress. So merong mga gumagawa ngayon, mga red or black, no? Hindi naman ako kontra dyan. Pero kung gusto nyo talaga na makita yung image talaga na design ni Lord, I suggest white dress. May purpose yun. Bakit white dress? Number 2, di ba, papasok yung bride. Siya yung unang papasok. Tapos, nakatingin sa kanya lahat, tapos nag-iiyakan lahat. Yung bridesmaid, yung parents, di ba? Yung groom, iiyak na yan. Ako, umiyak din ako sa kasal ko noon eh. Noong una, parang, hindi ako masyado naiiyak, pero nung naisip ko yung rapture, yung kagandahan ng, ito pala yun, naramdaman ko bigla, na isang araw, na babalikan pa, bigla ko nakita ang ganda-ganda ng asawa ko. Tapos siya na yung makakasama ko sa habang buhay, hindi na kami maghihiwalay, kahit na maputo lang pa ako, hindi niya na ako iiwan at kahit anong mangyari sa kanya, hindi na kami maghihiwalay sa habang buhay. Doon ako naiyak na parang, wow, di ba? Ang sarap. Sarap sa pakiramdam na may kasama ka na sa habang buhay. Sa mga single dyan, maghanap-hanap na kayo. Hindi, mag-pray muna, mag-pray. So, ang babae daw ay papasok, di ba? At dahan-dahan siya, nalalakad. Bakit kaya may ganun? Mamaya, malaman natin. Ngayon, sasalubungin siya ni groom. Pagkasalubong sa kanya ni groom, ihatid siya sa kanyang magulang, di ba? Tapos magmamano sila sa magulang nila. Tapos, dadalhin niya sa altar yung kanyang asawa. The groom brings the bride to the altar and they will express their covenants to one another. Di ba? Binipigilan yung pangumiti. Okay lang yan. It's a beautiful thing, kita nyo? Pag-usapang last days, no, pag hindi related sa ganito, parang ang bigat-bigat no? Pero kailangan kasi nating maunawaan na sa mga huling panahon, ang rapture ay design sa kasal. So, tingnan natin. Sige po, next verse or next Meron kasing kasal ang mga Hudyo o Jewish culture at doon ipinakita ng Panginoon kung kailan siya babalik. Paano siya babalik? Kung matatandaan nyo, kung nagbabasa kayo ng Bible in the New Testament, laging sinasabi, the kingdom of God is like this. Kasi nagtatanong yung mga tao, Lord, paano ka babalik? Kailan ka babalik? At saan? Paanong paraan? So nagkikwento si Jesus ng mga kwento para maisip ng mga tao, ganyan pala yung pagbabalik ng Panginoon. So meron ding stages ang courtship. Pero sabi, Jesus uses the wedding as the metaphor for entering God's kingdom. So yung kasal daw ng mga Hudyo at maging kasal ng mga Kristiyano, naghahalin tulad siya kung paano
kukunin ni Kristo yung mga naniniwala sa Kanya. At ano ang mangyayari? At sabi nga ng kasabihan ng mga lola, sino dito mga lola? Mga lola sa kanilang mga apo. May mga kataga sila tayo, di ba? Mabuti ng tamad kaysa pagod. maling ano yun no? Merong mga kataga ang Hudyo. Sabi ng mga lola, ipinanganak ako para makita ang kasal ng aking apo. Ibig sabihin, ganun kahalaga sa buhay ng isang tao yung makita ang kanilang mahal sa buhay na kinakasal. Kaya don't ruin someone's wedding. Huwag kang gagawa ng eksena doon. Let the spotlight be on the couple. Diba? Dapat nasa kanila yung spotlight on that moment. Dapat, di ba kami kasabihan, bridesmaid, huwag kang mas maganda sa bride. Dapat nasa kanya yung spotlight. At groomsmen, dapat pinakapogi si groom. Huwag kang kukuha ng atensyon, huwag kang papansin dyan. Hayaan mo ang spotlight sa kanila. Don't ruin someone's wedding dahil nagbe-birthday tayo once a year, pero kinakasalan tayo once in a lifetime. So, ganun kahalaga ang kasal. Sabi nga ng mga lola ng mga Hudyo, ang pinakamahalaga sa buhay kong event ay makita ang aking apo na ikinakasal. So, ganyan kahalaga ang wedding. So, may stages din ng courtship sa mga Hudyo. Di ba sa atin, ligawan muna, tama? Naligawan na ba kayo? O iniligaw? Naligawan kayo, di ba? Sa kanila, meron din courtship. Meron din sa kanilang ceremony, pero yung ceremony sa kanila, dalawang part. Mamaya, maintindihan natin. So, next slide. Yung una ay, may tinatawag na courtship or arrangement. Dito, sino namimili ng mapapangasawa mo? Magulang mo o ikaw? Siyempre, ikaw, di ba? Halimbawa, si Yani, 38 years old na siya. Tanda na bago mag-asawa, no? Siya yung mamimili na magiging asawa niya. Pero sa Jewish culture, ang magulang, ang tatay, ang namimili ng magiging asawa ng anak. Pero, pagkatapos siya mamili, ito naman maganda, tatanungin niya rin yung consent ng anak. Anak, gusto mo ba ito? Diba? Maganda rin naman. Kasi, mothers knows best. Tama ba? We know that. Parents knows best. Kaya, ngayon, hindi ganun yung kultura natin, di ba, sa Pilipinas. Ang gusto natin, kung sino yung gusto ko, yun yung mapapangasawa ko, wag niyo akong pakialaman. I think, mas magandang bagay kung makapili ka na magiging asawa mo, pero as the blessing or consent of your parent. Kasi, they know the best for you. Bakit? Sila nakakakilala sa iyo eh. Alam nila yung ugali mo. Tanghali na gumigising yan. Siyempre, alamin nila, ito bang mapapangasawa ng anak ko, makakabuti para sa kanya. So, it's a good thing na hindi man ang unang pipili ng asawa, magiging asawa natin magulang, as the consent of your parents. Ngayon, kung hindi agree ang parents mo, make them agree. As much as possible, huwag kang magpapakasal nang hindi ka binibigyan ng blessing ng magulang mo. Honor your parents pa rin naman. Ephesians chapter 6 verse 1. Diba? Sabi ng Diyos, kilalanin mo ang iyong mga magulang. Huwag kang magre-rebelde na porket ito gusto ko maging asawa, wala kayong awa sa akin, kayo pati asawa ko, kayo pumipili, hindi. Ang magulang alam nila ang kabubuti. Pero alam nyo, kahit sa Pilipinas, nangyayari pa rin ito eh. Yung mga mayayaman ngayon, alam nyo ba hanggang ngayon? They choose. Yung mga mayayaman, Ayalas to Aquinos to di ba? Sila. Di ba? At what is the purpose kaya? Bakit ganito? Alam nyo, ang ating Ama sa Langit, ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa bawat isa sa atin na magiging anak niya. Kaya, alam mo, ganun din, talagang parallel siya eh. Imagery talaga siya. Katulad ni Abraham.
nung mag-aasawa na si Isaac, siya yung naghanap ng mabuting magiging asawa ng kanyang anak. Pero tinanong nila yung babae, syempre. Kaya ganun din sa Panginoon. Ang Diyos ang unang pumili sa iyo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, siya ang pumili sa iyo. Kaya ka nandito ngayon, hindi dahil you choose Him alone without the conviction of God's love in your heart. It is God who convinced you to come near to Him. Kaya nagawa mo siyang piliin dahil pinili ka niya. At sa ligawan na ito or arrangement ng kasal, sa iba kasi masama eh. Pero depende kung paano yung arrangement kasi. Like Pastor Apollo, si Ma'am Jen, they were arranged by faith. Kasi si Pastor Apollo, mag-aasawa na. So hinanap siya ng isang Kristiyano at si Ma'am Jen yung nakita. Hindi naman literal na arrange, but they were, pinag-meet silang dalawa. Ito, born again to, Kristiyano to. So, in-arrange din sila somehow. Kaya nga, nung nagkakilala sila, ang unang linya ni Pastor, kung maaalala nyo yung date night, gusto mo ba ako makasama habang buhay? Yun lang yung tanong niya. At kinasal na sila agad. Mature na sila sa faith eh. Ligawan pa ba? Tatanda na nila. Sabi ni Pastor tatanda na namin, wala nang ligawan. Ang mahalaga, si Jesus ang center ng buhay niya, si Jesus ang center ko, pareho kami maglilingkod, until now, they are happily married and serving the Lord. So, ganun yan. Hindi naman porket arrange masama na. Diba? So, syempre, pinapili rin naman si Ma'am Jen. Ayoko sa'yo, di ba? Pwede naman siya tumanggi. So, number 2, yung babae daw, pinipurchase, binibili, binabayad. Sa ancient culture ng mga Hudyo, yung lalaki, halimbawa ako yung groom, namili na yung tatay ko at nakita nga si Binibana. Kulay buhok niya ngayon eh. Binibana. Halimbawa, na-meet ko na siya. Pinakilala, Louie, eto na, nakita na namin yung bagay na bagay sa'yo dahil maitim ka, maputi naman. So, yan, nakita niya. So, ako naman, ang part ko ay magdadala ako ng something sa kanya. Parang bibilhin, pero hindi yung bibilin mo talaga siya. Magdadala ka ng isang mahalagang bagay para pagpapakita na pinapahalagahan mo siya. So, parang nililigawan mo, dadala ka ng bulaklak, chocolate, di ba, ganon. Pero sila, hindi ganon. Ang dadalin, lupain. Ari-arian ang dadalin para ipakita kung gaano siya kaseryoso sa kanyang gustong pakasalan. Oo. Kumbaga, halimbawa, ano ka ba sa mga Chinese? Meron ka bang ano ba tawag doon? Yung hardware? Ayun daw yung yung basic standard sa mga Chinese parents. Meron ka bang construction, firm ba, ganon? Hindi pwede. Gusto ko, anak ko, merong business. Hardware. Hindi pala hardware. Meron ka ba hardware? Ilan hardware mo? Hindi naman natin i-stereotype. In-chick din to. In-chick din yung asawa ko, 1/4 nga lang. Pero ang tatay niya, Chinese, no? Dear, 100%. Nanay niya lang ang Pinay. So, yun. Ganon din sa Jewish culture. Hindi dahil sa binibili sila, nabayaran silang babae. Kaya mga babae, wag naman tayo parang, hindi mo kailangan gumastos sa akin. Wag naman ganon. Pahalagahan nyo naman. Diba? Magpaligaw naman kayo. Magpabili naman kayo ng flowers and chocolates and anything. Hindi naman yung, porket gusto mo na, oo na agad. Wag naman. Diba? Kailangan may effort naman sa'yo. So, ganun din sa Jewish culture. At tayo mga kapatid, yung ating Jesus, binili rin niya tayo. Ang church, binili niya ng kanyang dugo. Katulad nung inawit natin kanina, mamaya awitin uli natin yan, bago tayo magkumunyon. Na tayo ay binili ng dugo ni Jesus. Na pinakita niya kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, na hindi ka pipitsugin tao. You are a valuable person. Kahit gaano pa kababa ang tingin mo
sa sarili mo, ikaw sa mata ng Panginoon ay mahalaga. Hindi ka binili sa pilak at ginto lang, kundi binili ka sa pamamagitan ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Ganyan ka kahalaga sa Diyos. Kaya kung minsan gusto mo nang tapusin ang buhay mo, kapatid, alalahanin mo lang gaano ka kahalaga sa Diyos. Huwag mong sayangin. Kung minsan sarili mo, no, di mo na mapahalagaan o mga tao sa paligid mo, di ka na pinapahalagahan, ang Diyos pinahalagahan ka ng walang kasing katulad na halaga. Binili ka ng Diyos. Hindi dahil sa bayarin ka, kundi dahil gusto niya ipakita sa iyo na you are a valuable person. Amen? At sa ligawan pa lang tayo, ligawan pa lang yan. Bago niya pakasalan, merong tinatawag na mohar. Ito, parang sasangla naman. Kasi ang mangyayari kasi dito, halimbawa nga, si Bini Ibana. Nakita na, gusto ko maging mapangasawa, iba pa ibibigay ko sa kanya sa mohar. Kumbaga, meron akong ari-arian na ibibigay ko sa kanya, panandalian, pero pag bumalik ako, pwede kong bawiin. Dito naman, sa ligawan pa lang, meron na rin kontrata. Biruin mo, ligawan pa lang, may kontrata na. Gagawa kasulatan yung mga babae na, kung gusto mo ako mapangasawa, ganto, siguraduhin mo na aalagaan mo ko, hindi ka manloloko, at pagluluto mo ko, di mo ko sasaktan, may mga kasunduan, may kontrata. Ligawan pa lang yan, Ligawan pa lang. At tayo din. Meron na rin tayong covenant sa Panginoon. The covenant of His blood. The new covenant of God. Na para magkaroon ng security yung babae. Kasi pagkatapos ng ligawan nila, aalis yung lalaki. 1 taon. Iba yung kasal nila, no? Sa atin pag kinasal, magkasama na. Kasunod sa honeymoon. Tama? Sa kanila, iba. So, tingnan muna natin. At may tinatawag silang mikvah. Ang mikvah, ito yung baptism. Na yung lalaki, sasabihin niya, sige, simula ngayon, magbabago na ako. Dahil mag-aasawa na ako, bagong prinsipyo na. Hindi na ako ugaling binata. So, magbabaptize siya, at sabihin niya, magsisimula na ako sa bagong buhay ko, magsiseryoso na ako. Ganon din si babae. So, Jesus Christ was baptized in the water as well. Makita nyo, no? Ngayon, pag binabasa mo yung Bible, parang story ng kasal yung Bible. Parang summary siya ng kasal. At yung babae din. And you are baptized in water. Tama? Na nakaraan. Recently, yung Oliveron Doidora family, they were baptized in water. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay nila. They expressed their faith to their Lord and Savior, Jesus Christ. So, yan po, ligawan pa lang. Naintindihan nyo ba, kapatid? Yan. Next. Eto, kasal na. Di ba, ito yung kontrata, within any day, pwede na silang pumunta sa isang canopy. Ano yung canopy? Parang ganyan. Kaya nga pinalagay ko yan Para siyang kubol. Nakita na kayong kasal, di ba laging may mga ganyan? Ang tawag dyan ay wedding canopy. Kaya nung kasal namin, nagpagawa kami niyan. Yung paganon. Ang wedding canopy, simbolo yan na kayo ay nasa loob na ng iisang tahanan. So kayo ay papasok ng dalawa sa isang tahanan. At tayo din. Ganon din tayo sa ating Panginoon. At magkakaroon sila ng singsing or iinom sila ng wine sa isang baso na pagpapahayag nila na simula ngayon hati na tayo sa lahat ng bagay. Wala ka ng pagmamay-ari na hindi ko pagmamay-ari. So yun yung ibig sabihin yan. Alam mo, ganyan din ang ating Panginoon. Di ba sabi niya, I am yours, you are mine. Gaano katotoo sa iyo yan, kapatid? That ikaw, pagmamay-ari ka na ng Diyos at siya ay sa iyo na din. At ito na nga rin, yung tinatawag na betrothal. Ito yung pirmahan na kayo ay legally married in document. Meron tayo niyan, di ba? Marriage tama. Na meron ding isang trending na video. Babae nililigawan, ano hiningi ng nanay? Senomar. Patibay na single. Nakakatawa, no? Natatawa tayo sa video, pero ang mga Hudyo ay ganyan sila.
Ngayon, ikakasal sila, pero wala muna silang sexual relation. Paano yan, pastor? Kinasal sila pero hindi sila magse-sex. Oo, ganun sa Jewish. Bakit? For what reason? Kasi si groom, aalis pa siya. Pag umalis si groom, maghahanda siya ng tahanan para sa kanyang magiging asawa. So isipin nyo, no, kinasal na kayo, may kontrata na kayo, kasal ka na, pero hindi pa kayo kasal talaga as whole kasi hindi pa kayo nagsasama sa isang bahay. Pero ang gagawin ng lalaki, aalis siya at maghahanda ng bahay. John 14:2, naalala nyo yung verse? Sabi ng Panginoon, aalis ako. Pero sa pag-alis ko, maghahanda ako ng tahanan. In my Father's house, there are many mansions. Di ba umalis si Jesus Christ? Tama? Anong ginagawa ngayon ni Jesus Christ ngayon? Sabi niya sa John 14:2. Gumagawa siya ng bahay natin ngayon sa langit. You see, this is marriage. Rapture is marriage. Ibig sabihin, ikaw na tumanggap kay Kristo, kasal ka na sa Kanya. When you accepted Him as Lord and Savior, ibig sabihin, pagmamay-ari ka na niya at pagmamay-ari mo na siya. Kayo ay iisa na sa Espiritu Santo. Kaya, kapatid, hindi ka na pwedeng makipamatok sa mundo kapag na kay Kristo ka na. Sa Kanya ka lang. You are set apart for Him. Ang buhay mo ay para na sa Kanya. Ano ba ibig sabihin ng buhay mo para sa Kanya? Hindi mo naman kailangan lagi nasa church. What I'm saying is lahat ng ginagawa mo, lagi mo ino-offer sa Kanya. Nagwawalis ka sa bahay, naliligo, umiinom ka ng tubig, nagte-thank you ka sa Lord, kumakain ka, everything you do, you give God glory. Lahat ng action mo, iniisip mo, plano mo, lagi mo iniisip, Lord, is this pleasing to you? Di ba ganun ang mag-asawa? Hindi ka gagawa ng para sa'yo lang. You always think and ask the consent of your partner. Matutuwa ba asawa ko dito? Mamaya pag-uwi ko, awayin na ako nun. Tama? So, di ba, makita niyo mga kapatid, bakit natin pinag-uusapan ang wedding? Kasi ang wedding ng Jewish culture ay the image of rapture. Umalis na yung groom natin. Pero babalik na siya. At pag bumalik siya, ayun nga, mamaya, malalaman pa natin. Sabi, they are already married. Kasal na talaga sila. Sa papel. Kasi may part 1 ng wedding nila, may part 2 eh. So, number 8, Father will announce the return of the groom. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ? I don't know the time of my return. Only the Father in heaven knows. Parang isipin mo, Jesus, di ba Diyos ka? Hindi mo alam kailan ka babalik? Eh, hindi kasi alam. Ay, yung mga sinasabi ng mga tao na, okay, kita nyo, tao lang si Jesus, hindi Diyos. Hindi kasi natin inuunawa. Di ba? Binasa lang natin. Tapos nag-assume na agad tayo na si Lord ay, si Jesus ay tao lang. Hindi may dahilan bakit hindi niya inaalam. Kasi yung pagbabalik uli ni Jesus, nakadesenyo sa kasal. Ang sabi, after 1 year, yung tatay, halimbawa ako, kami nga ni Bini Bana, yung tatay ko magsasabi, o sige, handa ka na, bumalik ka na. Kunin mo na yung asawa mo. You see? Ang sabi sa Bible, even I don't know the time ng pagbabalik. Dahil ang Ama lang sa langit ang nakakalam. Hindi dahil hindi siya all-knowing, but because siya ay isang groom. Isang lalaking ikakasal para sa kanyang church. Ang church, ang tawag sa church bride. Tayo yung bride ni Christ eh. Lahat tayo nasama-sama, tayo lahat yung ikakasal sa Kanya. Ngayon, kapag hindi ka part ng church, hindi ka part ng bride. Technically, kapag wala kang church na kinabibilangan, eh paano yung pastor, nagbabasa naman ako ng Bible. Pero wala akong inaatinan na church, wala akong mga brethren sa nagpe-pray sa akin and I pray for them. I'm sorry, pero you are not part of the church. Maybe you read the Bible, pero ang sabi kasi, ang babalikan ni Jesus ay church, hindi isang tao. Ang babalikan niya ay bride. At ang bride ay ang
church, the community of believers. Kaya nga 'di ba, may mga na-encounter tayo mga tao, born again ka, born again din ako. Pero tinanong mo, sino pastor mo? Anong pangalan ng church mo? Wala siyang masabi. Ibig sabihin, questionable na siya ay Christian kasi technically ang Christian merong family. Meron siyang church. So that's the importance sa meron kang church. At groom will return unexpectedly. So makita nyo, di ba, sabi ni Jesus, babalik ako tulad parang ng isang magnanakaw. Hindi magnanakaw. Darating daw siya tulad ng isang magnanakaw. Hindi nyo alam kung kailan. At ganun din sa kasal. Babalik si Jesus na ang groom, usually bumabalik sila gabi. For what reason? Gusto nilang alamin kung faithful yung bride nila. Yes, that's the Di ba maghiwalay sila 1 taon? So, si groom, hahanap ng tiyempo kung saan hindi prepare si bride. At uhulihin niya sa akto, faithful ba to o unfaithful sa akin? So, ganoon din sa church. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, meron din siyang bridesmaid, yung parable of the 10 bridesmaid or virgin. Yung virgin, ibig sabihin ng mga babaeng hindi pa kinakasal. So, sila, nag-aabang din sila sa groom. Hindi lang si bride yung babae nag-aantay, pati yung mga abay. Sa atin, gaano katagal nag-aantay ang abay sa kasal? Paparada lang. Pero sa Jewish culture, 1 buong taon din sila nag-aantay sa pagbabalik ni groom. At kung sino yung hindi datnan na nag-aantay sa bride, ay hindi makakasama sa kasal. Alam nyo, yung 10 virgin na yon, technically mga Hudyo yun eh. Kasi ang mga Hudyo dapat ang magpapakilala kay Kristo sa mundo. So yun yung context talaga. Pero hindi nila ginawa. Kaya ang mga hintil lang ginamit ng Diyos. Divorce is filed if bride is unfaithful. So ito na, may divorce. Alam ko medyo parang nalilito na tayo, no? Pastor, ang dami niya na sinasabi, wala tayong magagawa, yan yun eh. Ngayon, pag nakita niya si bride na buntis o may ibang kasama, pwede nang hindi ituloy yung pangalawang seremonya ng kasal. Magpa-file na siya ng divorce, sasabihin niya, hindi ka faithful. At ganun din sa pagbabalik ni Christ. Kasal ka na sa Kanya, pero pag bumalik siya at nakita kanya na unfaithful, a divorce will be filed at hindi ka na makakasama sa kasal. So stay faithful to God. Hold on to your faith. Makita nyo, no? So makikita natin yung doktrina ng may iwan sa rapture na Christian pero nag-backslide, also designed in the marriage ng Jewish culture. Stay faithful. Maraming lalaganap ang kasamaan, maraming pag-ibig ang manlalamig, pero ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapatid, gising. Gisingin natin yung nanlalamig na pag-ibig natin sa Diyos. Dahil sa pagbabalik ng Diyos at datnan niya tayong hindi tapat at nanlalamig ang ating pag-ibig, hindi tayo mapapabilang sa Kanyang magarbong kasal. O hindi na tayo kasama sa church na ikakasal sa Kanya. So, divorce will be filed. Diyan pa lang, malalaman na ni husband na hindi worth it ang papakasalan niyang babae. Ngayon, Pastor, bakit ganun? Si husband lang ang pwede mag-file ng divorce. Ganun din kasi si Jesus eh. Wala namang problema sa groom, di ba mga boys? Pabor, no? Walang problema sa groom, ang problema sa bride. Hindi tayo si Jesus, okay? Hindi pwede mag-file ng divorce si wife. Pero, kapag hindi na siya binalikan, pwede na siya mag-file ng divorce. Pero ang magpa-file lang ng divorce ay si husband sa kanyang bride. O si groom. So, next. Kaya nga ganun din sa Panginoon. Ang Panginoon, lagi siyang faithful. Sa relationship natin sa Panginoon,
Siya lang ang mananatiling faithful. Kahit minsan magiging unfaithful tayo. Amen? Tama yun, kasi hindi naman tayo perfect. Magkakamali tayo paminsan-minsan. Minsan manlalamig ka, tama? Minsan mabibigo ka, pero wag madalas dahil hindi tama yun. Paminsan-minsan lang, kasi hindi tayo perfecto eh. Dahil hindi makakabuti sa atin, nadatnan tayo ng Panginoon na nanlamig na ang ating pag-ibig sa Kanya. So tanongin mo nga katabi mo, mainit ka pa ba? Kailangan, syempre, mainit kang datnan ng Diyos. So next, papagawa ko sana ng video yung mga kabataan natin na yung itsura ng tao nag-aantay, yung masayang nag-aantay. Di ba minsan yung mga wife, excited yan pag uuwi yung husband pag may pasalubong? Oh, yes. May dala akong favorite food ko nito, comfort food ko, inaantay ko na yan. Tapos hindi mapakali, magchat-chat siya na magchat-chat, katulad ni Binivana kanina. Tagal mo naman! 30 minutes na ako nag-aantay dito, excited na siya na makita ang kanyang husband. 1 hour, nag-antay, di ba? Pero ang isang taong gumagawa ng mali, excited ba siya na umuwi yung kanyang husband? Pag gumagawa ka ng mali, halimbawa may kachat ka, kaya tayo mga lalaki, naku, baka makita ng asawa ko yung ano ko, yung history ng pinanood ko. Pag hiniram yung cellphone, kabado ka, di ba? Disturb ka. Pero kasi kapag ikaw ay handa or excited, mahal na mahal mo yung asawa mo, excited ka sa pagbabalik niya. Pero kapag alam mo na ikaw ay nakakagawa ng pagkakamali, takot ka sa pagbabalik niya. Kasi alam mo, naku, dadatnan ako nitong gumagawa ako ng mali. And it's time to recalibrate again our lifestyle, di ba? Hindi naman hinihingi ng Diyos maging perfecto tayo eh. Hindi naman porket ako pastor, ako lang ligtas, di ba? Ang hinihingi lang ng Panginoon sa puso mo, na yung mga ginagawa mo, isuko mo sa Kanya. Araw-araw, di ba? Lay down mo sa Lord. Lord, aalis ako. Samahan mo ko, ingatan mo ko, ilayo mo ko sa tukso. Bless mo ko today, Lord. Kailangan kita. Di ba yung mga ganong bagay? Mas totoo pa yun kaysa sa mga nagtuturo ng Bible sa harap. Tapos nakagantong damit pa, naka-Chinese collar pa. Pero inaaway naman yung kanyang asawa. Mas gusto ko na yung tao na simpleng nakaupo na nakikinig dyan, pero pagkagising na umaga, kinikilala ang Panginoon niya. Lord, salamat po, ginising mo ako. Tama? Kaya, alam mo, bago pa bumalik ang Panginoon natin, suriin na natin yung buhay natin. Hindi, ang totoo naman, hindi naman mahirap mamuhay ng tama eh. Masarap kaya mamuhay ng tama. Biruin mo, igagalang ka ng iyong pamilya, ng asawa, mamaling ka ng asawa mo, yung anak mo, di ba, very proud sa iyo, mga tao sa paligid mo, wala kang kaaway, kasi gumagawa ka ng tama. So, let's return to the Lord. Isuko natin sa Kanya. At ito na nga yung ultimate wedding. Sa ultimate wedding ay may wedding feast. Ito na yung ikakasal na talaga kayo. So kung alimbawa, inabutan na ni groom si bride na, wow, faithful. Anong ginagawa ni bride nun? Naghahanda ng kanyang sarili. Nag-aayos, hinahanda yung white dress niya, hinahanda yung mangyayari sa kanyang susunod na kasal. Kaya kayo, mga kapatid, kaya laging hinihingi ng Panginoon sa atin, maging handa kayo. Kasi oras na maging hindi tayo handa and we prioritize other things and we only do things for our own benefit, we are losing our life, our eternal life. Hindi naman ang Diyos, parang akin lang lahat yan eh. Actually, ang gusto lang naman ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan at aayusin ko yan. And I will fix it. At tulad ko rin, tulad nyo na may mga testimony, napapanood nyo yung mga testimony sa page natin, di ba? Ang gaganda. Simula nung nagtiwala sa Panginoon, gumanda yung, hindi man naging perpekto, hindi man ako naging milyonaryo o yung hinahangad na marami na material, pero gumaganda, umaayos yung buhay natin. Walang pagsisisi sa Panginoon. Amen? So surrender your life to God. At sabi, magkakaroon ng kasal dahil faithful ka eh. O edi kasal na, kasama ka sa rapture, and the groom will celebrate loudly and carry his wife and bring her to the home he prepared. Ang gagawin daw, bubuhati niya yung wife niya. Wow, ang sweet. Ginagawa pa ba yan sa kasal ngayon? Yung bubuhati mo yung asawa mo, tapos ipapasok mo sa kwarto. At syempre,
Para sa mga mag-asawa lang, sila ay, they will consummate their wedding. They will enjoy each other. No boundaries, no limitation. Eternal joy, an immeasurable beauty. Wala nang lungkot, paghihirap, puro saya na lang. Hindi matatapos na kapayapaan, wala nang darating na problema, wala nang darating na kaguluhan dahil ang Diyos hindi magbabago kailanman. Hindi mo naiisipin baka matapos ito, hindi. Sa langit walang katapusan na perfection and glory of God. Kaya nga mga Kristiyano hindi natatakot mamatay because they know what waiting after this life. Amen? Huwag naman kayo maging excited. Let God be God. Hayaan natin siyang kumuha ating buhay. Pero yan, pagbalik ni Lord, tayo ay kukuhanin niya. Snatch away. Hindi ka niya hawakan dito na parang pusa. Kukunin ka niya. And I don't know how gentle God is pagkakuha niya sa atin. Maaring baka buhat-buhat din niya tayo at yakap-yakap. At tayo ay magse-celebrate ng wedding sa Panginoon. Gusto mo ba ikasal sa Panginoon? Malapit nang bumalik yung asawa mo. Konti na lang, babalik na yung asawa natin. Diba? Yung ating Diyos. And start a lifetime inseparable married life. O wala na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang sabi nga, ang description ng langit ay kapag pumikit ka daw at mag-imagine ka ng pinakamagandang bagay, wala pa yan sa kalingkingan ng nakahandang bagay dahil ang langit daw ay hindi papasok sa kahit imaginein ng tao. Kahit magsama-sama lahat ng artist, lahat ng AI, lahat ng matatalino, tapos mag-i-imagine anong meron sa langit, gaano to kaganda, hindi kayang sukatin ng kahit anong bagay ang naghihintay sa ating dakilang bagay sa Panginoon. Kaya kapatid, don't lose hope. Lalo na kung dadatnan mo ang Panginoon na mabuti sa iyo. Sabi sa verse na ito, let us rejoice, be glad, let us praise His greatness, for the time has come for the wedding of the Lamb. Bakit Lamb? Kasi siya yung kordero ng Diyos, yung inalay para sa ating mga kasalanan. And His bride, He prepared herself. Ang bride daw, hinahanda ang kanyang sarili. O yung gown natin, linis-linisin na natin. Diba? Nakita ba kayo ng bride na marumi ang gown? Diba? Maganda. At yun ang righteousness ng kanyang mabubuting ginawa sa Panginoon. Then the angel said to me, write this, happy are those who have been invited to the wedding feast of the Lamb. And the angel added, these are true words of God. Tandaan nyo, kung ang taas ng probability na si Jesus ay nagkatotoo, rapture is coming soon. Malapit na. Conclusion, dito tayo magtatapos and tayo tayong lahat at tayo ay magkomunyon na din. Let's remember the goodness of God. Sige po, please serve the communion. Hello. At ang wedding singer pala natin sa kasal ay mga angels. They have trumpets. They are watching yung mga taong minahal ng Diyos sa kabila ng pagkakasala nila. Alam mo kapatid, ganito kabuti ang Diyos sa atin. Ang mag-asawa, di ba para lang sila sa isa't isa? Ang Panginoon natin, ganito ang ginawa niya sa atin. Nagkasala ang tao, amen? Nagkasala din ang tao.
Pero alam mo kapatid, nung nagkasala ang mga anghel, hindi nagkatawang anghel ang Diyos para mamatay ang anghel. Hindi naman namamatay ang mga anghel. Talaga, spirit kasi sila. Pero hindi namatay ang Diyos para sa mga anghel. Pero nung ikaw at ako nagkasala, ang Diyos namatay para sa atin. Gumawa siya ng paraan para sa iyo at para sa akin. Alam mo, ganyan din ang mag-asawa. Meron silang pagmamahala na para sa kanila lang. At ang Diyos, meron din siyang pagmamahal na para sa tao lang. At hindi niya ibinigay kahit mismo sa mga anghel na nagkasala. At ang ating Panginoon na ito ay nagkatawan tao para makasama natin siya ng walang hanggan. Itong tinapay na ito ay simbolo. Hindi ito literal na katawan ng Diyos. At ang juice na ito ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Sa mga oras na ito, aalalahanin natin na itong Diyos na to na may likha ng langit at lupa, ng mga bituin, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa buong mundo, lahat yan ay likha niya, maging mga bagay na hindi natin nakikita. Nagkatawang tao siya minsan sa isang dahilan para ang kanyang katawan ay mapako sa krus at ang kanyang dugo ay dumanak upang bayaran ang ating mga pagkakasala. Kapatid, nawa sa seremonya natin na ito, sa symbolism na ito, sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, maramdaman mo ngayong gabi kung paano ka minahal ng iyong Panginoon. Sa pagtanggap natin ng tinapay at sa pag-inom natin ng juice, maalala natin na ibinigay ng Diyos ang lahat para sa akin. Kaya kung ako sa iyo, natatakot ka lumapit sa Diyos, huwag ka matakot kapatid. Bago ka pa lumapit, bago ka pa ipanganak, minahal ka na ng Diyos. Namatay na siya para sa iyo. Alam niya magkakamali ka. Kaya nga siya namatay para sa atin. Kahit humingi ka ng tawad sa Diyos, kung hindi siya mamamatay para sa atin, hindi niya tayo patatawarin. Kaya nga, bago pa man tayo magkasala, ang tao namatay na si Jesus at handa na siyang mamatay para sa atin. Ganun kanya kamahal. Hindi kanya minahal. Hindi siya na-inlove sa iyo nung nagsisimba ka na. Hindi siya na-inlove sa iyo nung mga panahong mabuti ka na, mabait ka na, nagsaserve ka sa church, nagbibigay ka, nagiging mabuting tao ka. Hindi siya na-inlove sa iyo dahil nagbago ka na. Na-inlove siya sa iyo kahit noong mga panahon hindi ka pa kaibig-ibig. Minahal ka na niya. Ganyan magmahal ang ating asawa. Kaya tanggapin natin ang pagmamahal na ito. Awitin natin ang awit upang makatulong sa atin sa pag-alala sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos.